Hello future buyers kabahay. So for today's video, nag-update nga po tayo dito sa Trillian Residences, which is sa Bukandalawan, Imus, Cavite. So ayan, update po natin sa site. Hello! So ayan po yung update natin sa site dito sa Barangay Bukandala, which is sa Trillian Residences. Shoutout po sa lahat ng buyers namin sa Trillian Residences. So ayan po yung update natin. Construction status po natin sa Trillian Residences. Marami na ba na itayo or nag-start na ba ang construction? Ayan, nakita po natin. Maraming salamat po sa lahat ng home buyers nagtiwala sa amin sa Trillian Residences for today. Sa mga naghahanap pa rin po ng 3-story or malapit sa Maynila na 3-story townhouse, at the same time affordable pa, kayang-kaya pa ng budget, or kung pasok pa to sa budget ninyo, meron pa po tayong few units dito sa Trillian Residences po, dito sa Bukandalawan, Imus, Cavite. So again, this is Randy Salvador po, of course. Si Way po, busy. Ako pa rin po, or kami pa rin po ang susi at tulay tungo sa pangarap niyong bahay. So yan, house tour tayo dito sa mga naghahanap pa rin ng 3-story dito sa Trillian Residences. Ayan po, update po tayo. So yan po, si Trillian Residences nga po, ayan si 3-story. So actual turnover po yung pupunta nating unit muna before tayo pumunta sa dress of unit. Si Trillian Residences po is may 50 square meter na lot area, and the house area naman po is 94 square meter. Provision po siya for 4 to 5 bedrooms. May 3 toilet and bath. So bawat palapag po may toilet and bath na po tayo. And of course, ayan po yung color natin. So modern na rin po yung color natin. At the same time, maganda po ang location ng Trillian Residences. Along Nia Road po siya. Ibig sabihin, mas mabilis po yung travel natin pa Manila. So kung makikita nyo naman po, may car garage nga po tayo. Ang turnover natin dito, ayun na po siya. Meron na siyang fence, concrete fence sa side ano po natin. Ito naman po yung kagandahan. So mas less na rin po tayo ng ipapagawa sa bahay natin dito kay Trillian Residences. Of course, car garage natin. Ayun po yung magiging parking space nga po natin. So, naka-extend rin po yung space natin dito. Kaya mas maganda po siya. So, may initial na tayong cover dito sa sasakyan natin. Ayan po, pasukin natin yung actual turnover. So, for actual turnover natin, basic finish turnover po ito. So, ito na yung mismong deliverable unit po natin dito kay Trillian Residences. Which is, kung makikita nyo, painted na yung wall, painted na yung ceiling, plain cement po yung flooring, tiles and partition na lang gagawin natin. Makikita nyo po ang pintana natin. Siyempre naman po sa old videos natin, makikita nyo yung sliding windows, aluminum frames na rin po yung kagandahan nga dito kasi si Charles Builders, even hindi sila nagte-turn over sa Charles Builders ng mga complete finish turnover. Kagandahan naman dito, isa po siya sa pinagkakatiwalaang developer dito sa Cavite sa paggawa ng bahay. Kasi kung makikita nyo naman po yung poste niya, napakakapal. Yung biga niya po, sobrang kapal din po. Kaya masabi natin, matibay po ang gawa ng bahay. Kahit naman po mga 2-story townhouse natin, matibay po yung gawa ng bahay nila. May mga biga, may poste, and hollow blocks po yung gawa ng bahay natin. Then, sa ceiling naman po natin, steel deck na po yung ceiling natin. Mga outlets natin, included na rin po yan sa total contract price. Or once lumipat tayo, may outlets na po tayo dito. Yung pintuan natin, steel door po yan. So sa naging natin dito sa model house natin, pagpasok natin dyan sa pintuan, ang naging natin dito is living area, dining area and the kitchen area. So pwede rin natin siyang gayahin. Later, makikita natin siya sa dress up unit. So po, ito naman po yung pinaka-kitchen countertop natin dito, which is painted wall, may stainless sink and faucet. May outlet din po tayo dun for the rice cooker or blender po. Dito rin po siya located yung ating circuit breaker, which is modern na rin circuit breaker natin dito. Diba po, ayan, modern na rin circuit breaker natin dito. So may kanya-kanya na rin po siya or designated na location po, bawat breaker po natin. May bintana din po tayong awning type window dito for ventilation dito. Like for example, dito tayo magki-kitchen. So may ventilation po. Okay po. Yung hagdanan naman natin, katulad nga ng sabi ko, or sa mga unang videos natin is simentado po yan, buhos. Okay po. So less maintenance or mas matibay po siya. Then tubular naman po yung handrailings natin po. Sa toilet and bath naman natin po, ito po yung turnover natin dito, which is bare finish turnover, as in bare. Talagang wrap pa po yung semento natin dito, which is mas maganda. Kasi kung nilagyan na siya ng tiles or nilagyan na natin tiles yung flooring, ceramic tiles lang po yung ilalagay. So magdodoble trabaho pa tayo, titik-tikin pa natin yun, which is mas okay. Pero complete toilet accessories po yan, hindi lang po naka-install para hindi maluma or masira. Pero may lavatory tayo, water closet, shower head, faucet, stainless steel, soap holder, and tissue holder. Of course, may ventilation din po tayo dito. Then, may service area pa po tayo dito.
This is our service area naman po. Service area natin, almost 2 metro po yan, haba at lapad po, na pwedeng extend yung kitchen or source of ventilation na lang po. Pwede naman po yan. Kagandahan naman po, isa sa 3-story na to is meron na tayo ritong makikita nyo, ladder for emergency exit. Di ba po? Hanggang pang 3-story po yan, hanggang pangatlong palapag. Okay. So, pasok tayo sa loob. So, akit tayo sa second floor. Second floor naman natin, kita nyo naman, bago pa lang tayo umakyat, ayun po yung poste natin. Diba? Ayun yung biga. Then, ito naman po yung pinaka-railings natin, or hagdanan natin. Sa second floor nga po natin, sa second floor, napakalapad nito. Actually, di ko lang nadala yung pangsukat natin na distance meter natin, pero kung makikita nyo, sobrang lapad po. Provision po ito for 3 bedrooms. Dito sa second floor natin. Pero sa dress-up unit naman natin, ginawa ito isang living area, isang bedroom po. Same po siya sa ground floor natin, steel deck po. Same din po dito, makikita natin yung mga poste and mga biga na ginamit. Sa bintana natin dito sa harapan, may 2 bintana, which is a sliding window and awning type window. Okay po. Then, may outlets na rin po siya na nakaabang dito and provision for window type outlet for the aircon po natin, na gagamitin. Mataas din po yung ceiling niya. Mataas ang ceiling. Okay po. Ayan po. So kung maglalagay tayo ng bedrooms, sa bedrooms, like first nag-partitions tayo ron or mag-partitions din tayo dito sa kabila, parehas po siya may nakalagay na outlets. So ready na siya for mga appliances natin and gadgets na gagamitin. Same lang po, painted na yung wall. May bintana din po siyang isa rito. Kasi kung makikita nyo po, pagbuksan natin itong bintana, may space pa tayo rito, which is yung sinasabi ko nga na pwede natin siyang hindi i-close kasi for ventilation po natin. Or, lagayan natin ng condenser ng aircon. Okay po. Ito naman po yung second toilet and bath natin dito. Same size naman po siya sa baba ng toilet and bath. Same lang din po, complete accessories yan. Included rin po pala yung mga pintuan natin. Baka sabihin nyo wala pa siyang pintuan. May pintuan po yan, hindi lang po siya nilalagay. Para mas bago siya or mas tipid kasi kapalitan na sira na, papalitan pa ni developer. Sa hagdanan naman natin, may railings tayo dito na tubular na nagsisilbing. Ano natin siya, parang safety barrier natin. Tara po, proceed tayo sa third floor. Sa third floor naman natin, same size ang third floor natin ng second floor natin. Provision din po siya for 3 bedrooms. Same lang din po siya bintana, sliding window, awning type window. Naka-hard deflex na po yung ceiling. Ito naman okay dito, naka-hard deflex na po yung ceiling. Ayan po yung mga poste natin, ang kapal, di ba? Same lang po, outlet, switches, dito na rin po. Bintana din tayo rito, of course, may ventilation and another toilet. Lahat ng palapag may toilet po. Tara po, proceed naman po tayo ngayon sa ating dress-up unit. So this is our dress-up unit naman. So sa dress-up unit natin, naglagay tayo ng tiles sa car garage natin. Corner unit, yan, may space tayo sa gilid, which is another ventilation of another exit naman po natin. Okay po, pasukin natin ang ating dress-up. Po. So this is our dress-up unit naman po mga kabahay in feature home buyers. Katulad nga po ng sabi ko, yan, dito mas makikita nyo na po siya kung paano siya binihisan, paano siya din dress up, or mas na-visualize natin yung ganda ni Trillian Residences po ng 3-story townhouse natin dito sa Imus, Cavite. Dining set, 6-seaters, kitchen area, dito po siya naglagay. Then may mirror naman tayo rito para like for example, nakakapagpalaki palalo ng space natin. Yun naman yung kagandahan once may mga mirror. Bintana natin, of course may bintana tayo doon once na corner unit. Bintana natin sa harapan once na inner unit. Harap at likod po iyan. Then yung kitchen countertop, kung makikita nyo po dito, nilagyan nyo na siya ng tiles, which is granite tiles yung nilagay natin dito. And binago po natin orientation kasi nakaharap sa atin dito yung tiles. Ngayon naman pinahaba niya rito. So mas mahaba yung tiles yung lagay, ginamit natin dito. Kitchen countertop, sorry. Naglagay tayong shelves naman dito. For the toilet naman, ayun yung toilet natin. Later, puntahan natin dito sa hagdanan. Pakita naman natin. Lagyan natin siya ng vinyl. Then yung mga naka-skiddy natin na
rubber po para hindi tayo madulas or para safety naman po natin. Kaya nilagyan natin siya ng vinyl planks na kulay brown. Ito naman po yung first toilet natin. Katulad nga po na sabi ko, complete accessories po siya. Ayun po yung lavatory, ayun po yung water closet during the turnover natin. Then, ayun po yung shower and faucet naman po and soap holder. Of course, tissue holder. Kasama po yan. Ayun naman po yung bintana natin for the other ventilation. Saka po, di ba? Ang ganda. So tayo sa service area naman natin, almost wala naman tayong ginalaw dito sa service area natin. Same po naman yung service area natin. Kagandahan lang, once na corner unit nga po, corner unit natin, may space tayo sa likod. Diba po? Ang laki pa ng space natin. Okay tayo sa second floor. Second floor natin, ito na po yan, yung second floor. So, excited na ba kayo makita yung second floor? Second floor natin, of course, ang bedroom, living area or receiving area. Dito po siya located, di ba? So, yan po yung living area natin. Diba, mas okay siya. Mas malawak pa rin po siya. 3-story natin. So, pwede tayo dito mag-receive ng pinaka-pahingahan natin. Diyan, lagay tayo ng TV, lagyan natin siyang division. Diyan tayo maglagay ng television. Pwede po. Or dito sa kabilang side naman po. For the second toilet and bath naman po, ito yung toilet and bath naman natin dito. Same size, same accessories na nilagay sa baba. Same po siya. Kaya, proceed tayo sa first bedroom dito sa second floor. For the second floor, pagpasok natin sa gilid, dito, so minakimize natin yung space. Naglagay tayo ng ating mga built-in cabinets. Of course, ang lalaki ng built-in cabinets. Diba? Yun yung built-in cabinets natin. Sa side niya naman, nilagay tayo ng mga shelves for the mini office naman natin. Like for example, work from home. Pwede po. Pwede tayo dyan. Gamer tayo. Yan, pwede tayo maglagay ng gaming table dyan. Sa space naman na yan. Then, ayun po yung bintana natin. Kahit inner unit nga, ventilated siya. So, yung ay pinakita naman dito sa master's bed, sa first bedroom natin dito sa second floor, naglagay tayo ng dalawang single bed. So, like for example, may mga guest tayo, bisita natin, or dalawang babaeng magkapatid, dalawang lalaking magkapatid, so pwede siya rito. Yung color natin, di ba, modern, no? Modern ng color. Sa gilid naman natin, naglagay tayo ng paintings. Diba? Saka po, proceed tayo sa ating third floor po. Sa third floor, sa hagdan natin, same po siya. Naglagay tayo ng mga vinyl na kulay brown. Sa third floor natin, dito naman located yung ating master's bedroom. Yan. Isang bedroom, isang master's. Si master's bedroom, unahin natin. Pero bago tayo pumasok, ayan. Nilagyan niya na nga siya ng hardiplex, which is parang partition na dun sa hagdanan natin para hindi kita si master's bedroom, para masarado yung pintuan na may privacy po doon. Yan. Ito po siya si master's bedroom. This is our master's bedroom. Vinyl, ginalagay natin dito, vinyl planks. Pagpasok natin, same lang din po ay yung built-in cabinets natin, shelves. So, mas na-maximize yung space. King size bed, sobrang lawak. For the toilet naman po natin, same lang po. Same size, same accessories. Dito po, ganda. So, located nga to sa Barangay Bukandalawan, Imus, Cavite. So, sa Tanisa naman, may 3-story din po tayo. For the last and third bedroom, kung makikita nyo naman po, isang double size bed yung nilagay dito para laki pa ng space. Kaya po ang queen size at king size. Yung color niya naman, di ba, very modern din yung design ng ating bedroom 3. Built-in cabinet, sa gilid naman po siya. Ngayon po, pag-usapan naman natin ngayon yung price ni Trillian Residences, yung updated price, kasi tumaas na po nga yung price natin dito kay Trillian Residences. For the updated price and computation po ng Trillian Residences, lalagay ko po siya dito sa side, dito po, para makita po natin yung computation niya dati at computation niya ngayon. So yung updated price na po yan mga future home buyers. So, opo, nagtaas po ng price is Trillian Residences natin. So, sana po kaya pa rin or pasok pa rin sa budget natin si Trillian Residences dito sa Imus, Cavite. So, lalagay ko siya dito sa side para ano po siya. From total contract price, reservation, down payment, monthly down payment, of course,
Diba? Andito na po siya, ilalagay ko po siya rito. Then yung mga contact numbers naman namin, nasa screen naman po siya naka-flash, Viber and WhatsApp. Another contact naman po natin, mga social media accounts, nasa description naman po siya in the comment. So yung pang featuring virus, again, this is Randy Salvador. Ako pa rin po at kami pa rin po ang susi at tulay patungo sa pangarap niyong bahay. Salamat po!